Gandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng pag-aaral sa San Diyos. May tanong, why do we pray? Or why should we pray? Sabi po dito sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth fruit. For without me, you can do nothing. Ang salita pong ito ay nagpapatunay na kung wala tayo, wala si Jesus sa atin, ay wala tayong katuluhan. Wala tayong magagawa. Zero tayo. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Kung wala siya, ay wala tayong magagawa. Zero tayo. At alam natin na tayo ay nagnanasa na maging mabunga. Subalit kung wala si Jesus sa atin, ay wala tayong magagawa. Ang pangalawa, because God expects us to pray. Nanasa ng Panginoon na tayo dumalangin sa Kanya. Ang sabi ng Lucas 18:1, and He speaks parable to them in this wise, that men always to pray and not to faint. God never intended to see our independence or how well we are, how we manage ourselves and our needs. Rather, God expects us to see as nothing that we may receive from Him. Katulad tayo ng isang minister na nagnanasa na siya ay tunay na ano kaya ang gagawin ng creature na ito. Baga sabi dito, anong magagawa niya sa atin? Hindi ang magagawa natin sa Kanya. Pangatlo, because God answers prayer. Sa Mateo 7 at 7:8, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened to you. For everyone that asketh, receiveth. And he that seeketh, findeth. And he that knocketh, it shall be opened. Familiar words. And yet, we must bear in mind that God is a rewarder of them that diligently seek Him. Kaya sabi sa Hebrew 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang nasa ng Panginoon ay tayo'y pagpalain. Nasa niya na tayo'y subaybayan. Hindi lang subaybayan, hindi guide. At tayo'y nagnanasa dito. He comes to us. Wala tayong alam, wala tayong magagawa. Pero kung tayo'y magtitiwala sa Kanya at magsasabi ng ating pangangailangan, alam ko na gagawin siya. Pang-apat, because if I neglect to pray, I shall miss the promised blessing.
Because I neglect to pray, na tunay na mabaywis ng blood blessing. James 4:2, you have not because you ask not. Ang sabi po dito, na kung gagawin natin, hindi tayo mananalangin, hindi natin papanalangin siya, ay sinasabi na, moreover, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. I'll teach you the good and the right way. Ang sabi po dito, ninanasa ng Panginoon na tayo ay magbunga. Kaya ang pagbubunga ay napakabuti. Hindi lang yun. Ang nasa niya ng Panginoon, huwag tayong magkamali na hindi manalangin. Ang sabi po ni Samuel, dito'y tinutukoy si Saul. Idinadalangin niya si Saul na kanyang gabayan. At nang siya ay tunay na lumako sa daan. Kaya nga, ganitong pangyayari. Nilangin niya si Paul. At sabi niya sa kanyang sarili, Paul, hindi ka magkamali. Tuturuan kita ng mga bagay na kailangan mo alaman. Hallelujah! Tunay na 4 na bagay dito po ang tinutoy. Una, kung wala si Kristo sa atin, ay wala tayong magagawa. Pangalawa, God expects us to pray. Ninarasa ng Panginoon na tayo manalangin at huwag tayo malumbay. Pang-4, ninanasa ng Panginoon na tayo ay bigyan ng katugunan. At layon lang, Panginoon, we must hear Him. Ang pangalawa, ang panghuli, because if I neglect to pray, I will miss the promised blessing. Moreover, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. So I will teach you the good and the right way. Kaya tinlalay po dito ni Samuel ang panalangin niya kay Saulo na hari. Kaya ang mga ninanasa ko po sa araw na ito ay umapit tayo. Dahil mayroong tanay na Panginoon, matatawagan tayo. Tayo po yung nalangin. Panginoon, idinadalain ko po ang mga taong nakikinig sa akin sa live stream. Pagpalain mo sila. Sila na nangangailangan ng katugunan. Marahil sa ngayon, ang katugunan sa nangyayari sa Pilipinas at sa buong mundo. Tumatawag sila sa iyo. Alam kong gagawan mo sila ng katugunan. Sinusupil namin ito sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ikaw po ang nagsabi na kami ay may Panginoon. Ikaw yung Panginoon. At nakanino, lumalapit kami sa iyo. Lumalapit kami. Alam namin na may magkagawa ka. Gawin mo po yun. Pagalayin mo sa sakit. Buhayin mo ang tunay na aming kaluluwa na tunay manalangin sa iyo. Sapagkat ikaw ay hindi ka tutulong na Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen.